Hello mga kausaserong mangyan. Ayan, heto na naman ako. Pabiyahe-biyahe na lang. Dahil alam nyo ba, sa araw na ito, may bibisitahin tayong kababayan nating taga Mindoro. Sa Baliwag, Bulacan, si Mang Gilbert. Alam nyo ba kung bakit ko siya bibisitahin? Kasi nakarating sa akin na si Mang Gilbert daw ay may sakit. May sakit siya sa atay at sa apdo. So ngayon, dadalawin natin siya. O diba? Saya-saya! Pero bago ako mamasyal kay Mang Gilbert, syempre, magdadala ako ng pasalubong na prutas. Bumili nga pala ako ng isang pack na orange na maliliit na hindi ko alam kung anong tawag. Hihihihi. Tapos apple. Syempre, masustansya ang apple. Kaya naman, binilhan ko na din siya ng 3 piraso. Mura lang din naman, kaya hindi na rin mabigat. At yun na nga, mga kauseserong mangyan. Ayan, nakarating na rin ako sa Baliwag, Bulacan. Pero teka, parang mali ata yung aking napuntahan. Pinara kasi ako ng jeep sa maling daan. Naligaw ako. Kaya naman, sinubukan ko na magtanong sa mga tao na nakita ko sa daan. Kaya itinuro nila sa akin ang daan patungo kina Mang Gilbert. And guys, finally nakasakay na tayo ng tricycle. Yung malayo pala yung binabahan natin kasi hindi pala alam ng jeep driver na sinakyan ko yung Yamaha sa road. Kaya pinasakay tayo ng tricycle na mabait na tao dito sa Baliwag. Kaya medyo malayo ba yan? Yung Yamaha sa road. Finally, nandito na tayo sa place ni Mang Gilbert. Mang Gilbert. Oo, so hinahanap ko yung place niya. Sabi kasi daw, nasa bakanting lote. So, may nakita akong bakanting lote dito. Ayan yung place. Try natin sa loob. Tanong tayo kung nandun ba si Mang Gilbert. Nakakita ako ng isang bakanting lote at pinasok ko ito. Papunta sa dulo, magtatanong na lang ako kung dun ba nakatira sila Mang Gilbert. Pero habang ako'y naglalakad, may nakita agad ako na isang maliit na tulda. And I'll make sure na doon nakatira sila Mang Gilbert. Pagdating ko sa pwesto, agad ako nakakita ng isang matandang babae. Agad akong nagtanong kung nasaan si Mang Gilbert. Hinanap ko ito at itinuro ako doon sa isang sulok kung saan may isa daw duyan na kung saan doon lang naglalagi si Mang Gilbert. Kaya nilapitan ko agad ito. Kaya sa paglapit ko, nakita ko agad ang kaawa-awang si Kuya Gilbert. Nakita ko itong nagpapahinga at tinanong ko siya kung siya ba si Kuya Gilbert. Ayan si Kuya Gilbert. Nakaduyan at parang may isang swero na nakalagay sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung ano iyan. Kaya tinatanong-tanong ko siya. Inaaliw ko para maging masaya naman siya dahil meron nang namasyal sa kanya. At parang pagkakita ko sa kanya, parang ngayon lang siya nakakita ng taong namasyal sa kanya. Ayan po siya. Payat na at naninilaw na yung mata. So ibig sabihin, talagang malala yung sakit na nararamdaman niya ngayon. Nakita ko ang bakas ng saya sa mga mata ni Kuya Gilbert at naluha-luha pa nga siya na makita ko at makilala ako. Nagpakilala ako sa kanya, nakababayan niya akong taga Mindoro. At ako, nagngangalang Jason, syempre, hindi ko itatanggi yun. Kaya naman, kinausap ko siya hanggang sa magkaroon na kami ng palagayan ng loob. So, tinatanong ko nga sa kanya kung ano ba yung nakalagay o nakatago na swero sa kanyang tiyan. Kasi na-curious ako kung ano ba talaga yung swerong yan. At ayan, pinakita niya nga sa akin na nakakabit pala ito sa loob ng kanyang tiyan. Tingnan nyo guys. O diba? Sobrang sakit niyan kung sa totoo lang. At yung laman niya, lang naman ng swerong yan, yun ang gagaling daw sa kanyang atay. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ba talaga yung laman yan. So tinatanong ko kung ihi ba, sabi niya hindi daw. Nakakaihi naman daw siya. At saka yung tobo daw na nakalagay sa tiyan niya ay konektado daw dyan sa swerong yan. Kaya dyan lumalabas yung parang langis or toxic na nanggagaling sa kanyang katawan. Ayun na nga guys, niyaya ko na si Mang Gilbert na pumunta doon sa papag na tinutulugan niya. Tinatanong ko rin sa kanya kung buong gabi talaga siyang natutulog doon. Sabi niya, oo nga daw,
Buong gabi siyang natutulog doon. Sobrang lamig nga daw. Ayan, tingnan niyo naman yung sitwasyon ni Mang Gilbert. Kailangan niya pang bitbitin ng marahan yung swero na nakakabit sa kanyang tiyan. Dahil maling galaw lang, naku, tsak. Parang ako yung nahihirapan talaga. Sobrang hirap talaga ng kalagayan niya. Sabi niya sa akin, napakalaki daw talaga ng katawan niya dati. Pero ngayon, ayan na siya. Payat na. Naninilaw na yung mga mata. Pero kaya niya pang maglakad. May time lang talaga na sobrang sakit talaga yung kanyang tiyan. Tsaka sobrang sakit daw yung nakatusok dun sa loob ng tiyan niya. Kaya naman nahihirapan talaga siya. Swerte ko lang sa araw na ito at nakapaglakad siya nang medyo malayo-layo ng kaunti. Nagpapacheck up ako sa 18. Yung gamot niyo po, sino pong bumibili? Lang namin sa barangay. Nangihingi po kayo sa barangay ng gamot. Okay. Nagbibigay naman po yung barangay ng gamot. Pag naubos po yon, hihingi po ulit sa kanila. Ganun lang. Yung gamot na binibigay po nila, akma naman sa sakit nyo. Okay. Tapos mamaya pa po kayo kakain. Anong oras na? Alas 11 na. Yung bilihan ng pagkain po dito malayo pa. Sakay ng tricycle. Saan po kayo nagluluto o dinadalhan na kayo ng pagkain dito? Pang isang araw na po yon. Yung pagkain nyo ng pag dinala kayo, umaga hanggang hapon na po yon. Umaga hanggang hapon na. Si nanay po, may sakit po ba si nanay? May sakit din po ba si nanay? Hindi na naintindihan magsalita yan. Hindi na siya nakakasalita ng maayos na pantay. Dalawang beses na stroke. Oo. Pero nakausap ko naman siya kanina, okay naman siya ngayon. Paano yun? Kasi sabi ni Kelly daw po, gusto niya daw po umuwi ng Mindoro. Sana. Pagka check up po sa 18, wala na akong gagawin pa sa akin. Kami yan, baka doon na makauwi. Kapag ka meron pang may follow-up check-up, hindi pa kayo makakauwi. Sa 18, follow-up check-up ko. Paano pag ang pamasahe nyo, sinong sasagot pag pauwi kayo? Wala na. Bahala na lang kuya. Nasabit na lang sa mga. Sasabit sa barko, malulunod po kayo. Try nyo po, may maraming tumulong sa atin. Ayan. Ayan guys, si Kuya Gilbert po. Gusto niya umuwi ng Mindoro dahil nandun yung kanyang anak. Tsaka yung anak niya is mag-graduate na po si Kelly. At ang gusto ni Kelly, kasama niya si papa niya pag nag-graduate siya. Ayan. So, kailangan nila guys ng konting support para makauwi ng Mindoro. Ano lang naman yung pamasahe papuntang Mindoro eh. Mura lang naman po. Paano po yan pag umuwi kayo ng Mindoro tapos ganyan? Dapat naka-ambulance po kayo. Hindi kasama ako. Kasama po kayo. Ang asawa ko nandyan. Nandito po yung asawa nyo. Saan po? Sa Pampanga. Pampanga. I-chat ko lang pag uwi na kami. Tapos pupunta siya dito. Hindi sa Pilipinas dito, nasa Pilipinas. Sa bagay, oo nga. Ang layo naman po Pampanga. Kaya, dalawang oras na biyahe. Dalawa. Dalawang oras yung biyahe Pampanga. Pakalayo nga yun. Kuya, sa video ko, i-edit ko yung video nyo. Ayan. Para makalikom tayo ng ang tulong sa inyo. Si Kelly din ata, nagsusulisit din ata siya dun sa Mindoro eh.
Awa nga sa bata na yun. Sabi ko, tigilan niya na yun. Kasi, bata, excuse. Nag-aaral pa. Oo. Sabi, ito nyo din. Mahirap talaga pag malayo sa ano kuya, sa pamilya. Tapos may sakit ka pa. Tapos ganito pa yung tirahan nyo. Ba't naman po kasi kayo napunta dito? Yung si tatay nagkasakit. Kayo po yung nag-aalaga. Oo. Siya ang nagbabayad ng upa. Hindi namin alam, May sakit din pala siya. may sakit siya. Hindi na pala nakakabayad ng bahay. Hindi na sinasabi sa amin. 5 buwan ang hindi nakakabayad pala. Nausap kami ng may-ari. Hindi makapagbabayad eh. Kaya napunta kami rito. Tapos pinaalis na lang kayo bigla. Hindi naman, kanausap naman kami. Hindi na pwedeng matagal pa. Kasi nga lumalaki na yung ano, yung upa. 5 buwan sa 3-5. Akala ka namin yung motor, kaya ibinenta. Pangulong sa motor yung iba. Kaya, para sa gamot niya. Gamot niya pala yun. Ba't di po kayo kinuha ng mga kamag-anak nyo? Kaya lilit lang din ang bahay ng kamag-anak na. Kulang din sa space. Sa kagaya ko, nahiya ako dahil pakaisipin, ang sakit ko, nakakaawa. Bakit naman? Di ako nakakit sila sa kanila. Si nanay, hindi na pwede sa bahay, di ba? Ayan eh, umiiin na rin sa lawal yan. Oo. Kaya alagaay na lang din. Kaya ako kamag-anak dito yan. Taga Cebu. Cebu, layo pa pala. Tapos pag umuwi ng Mindoro, pwede nyo na rin po siyang isama kung sakali. Oo. Hindi po siya pwedeng iwanan dito. Tapos ganyan lang yung kanyang ano. Yun yung sinana, hindi na masyadong nakakagalaw. Makakapaglakad pa po ba yan? Hindi na. Hindi na, ganyan na lang siya. Tapos kubanti na lang sa upuan. Lakas pa yan, na-stroke lang talaga. Na-stroke si nanay. Mga pieces, kaya paati na mga sa akin. Hindi rin na ipagamot. Yun eh. So kuya, manawagan ka sa mga viewers ko. Malay mo, makatulong sila sa'yo. Makakauwi tayo ng Mindoro. Hingi tayo ng tulong sa kanila. Kaya lang ba sa napapanood natin? Sabihin nyo lang kung ano yung gusto nyo sabihin. Yung feeling nyo na makauwi ng Mindoro, may matulungan kayo. Yun ang mga gusto eh. Parating ako sa graduation ng ano. Bawi ang Mindoro. Kaya nahihirapan ako rito. Hindi ko alam sa tulugan. Tapos yung sakit nyo, baka lumalayan pag dito pa kayo sa ano. Diba? Wala namang nag-aasikaso ng araw-araw. Yan guys, si Kuya Gilbert. Humingi sa inyo ng tulong para makauwi po ng Mindoro. Kasi
Napakahirap nga naman ang buhay dito sa sa Bulacan. Lahat gastos talaga. Tapos wala pa. Tingnan nyo naman guys yung kanilang tirahan, di ba? Isipin nyo na lang po na sa sitwasyon kayo ni Kuya Gilbert. Tapos nag-undergo pa siya ng transplant neto. Tapos yung gamot niya, hindi naman yung permanent na gamot yung iniinom ni Kuya Gilbert. Pang support lang. Yung totally na gamot niya na dapat talaga para sa sakit niya is hindi niya naiinom. Ang gamot na iniinom niya is hinihingi lang sa barangay. Sana po ay matulungan natin si Kuya Gilbert para makauwi ng Mindoro.